Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon sa mga hinanakit ni Senator Bato de la Rosa sa kapwa niya na PMA graduate, upperclassman niya sa PMA. Ito sa headlines ngayon ng Philippine Star. Title po is Bato gives more details on Judas Cup. Judas, may ranking police general. Retired na ito. Kailang upperclassman ni Senator Bato sa PMA. Although hindi pa pinapangalanan ni Senator Bato, nagbigay ng detalye si Senator Bato yung ginagawa ng upperclassman niya na ito, na lumalabas isang walang pagtanaw ng utang na loob. Natulungan noon ni Senator Bato. Ngayon, trinatraidor niya na si Senator Bato. Kasi itong ranking police general na ito is according to Senator Bato, he is convincing cops o mga pulis na magtistigo laban kay PRRD, laban kay Senator Bato sa ginagawang investigasyon ng ICC. Okay? So, na-interview kahapon si Senator Bato sa DWIZ. Itong ranking police general na ito nasa powerful position ngayon ng present administration. Mataas ang kanyang tungkulin ngayon. Okay, itong hindi pa pinapangalanan na PMA graduate, panahon ni President Nonoy Aquino, appointed na siya sa gobyerno. Pag upo ni PRRD, tatanggalin na sana siya sa pwesto. Kaya lang, dahil PMA siya, ang napakagandang samahan ng mga PMAers nagtutulungan ng mga yan. Sakit ng isa, sakit nila lahat. Kaya ito, bilib ako dito kay Senator Bato dahil upperclassman niya ito. Tatanggalin na sana ni PRRD, tinulungan siya ni Senator Bato. Kinonvince niya si PRRD na huwag tanggalin. So, binakapan ni Senator Bato, kaya nagtuloy-tuloy ang pagserbisyo sa gobyerno itong PMA graduate na ito. So, ito, sa yung hinanakit ni Senator Bato, ipinost niya sa kanyang social media page. Ganito ang pagkasulat. So sad of my upperclassman. When PRRD was about to remove you from your post because you are a Pinoy appointee, I moved heaven and earth to dissuade him. Now, you finish the whole 6-year term. Panahon ni Duterte. Now, you are busy convincing PNP officers to testify against us in the ICC. God bless you, sir. May patama pa si Senator Bato. Yung God bless you, sir. Dito ko makita yung kabaitan talaga ni Senator Bato. Winis pa niya ng blessing yung traidor na upperclassman niya. Marami ang nagtatanong, sino ba yan? Kasi nabasa ko ito sa post talaga ni Senator Bato. Ang daming mga nagtatanong. May nakapagbanggit doon na General Anyo. Ay, hindi. Hindi mangyayari. Kilala ko si General Anyo. Napakabait na tao ito. Hindi gagawin niya ni General Anyo. Police official, police general. Army general si General. Kaya hindi pwede na si General Anyo ito. Okay? So, ako, honestly,
Hindi ko pa maisip-isip sino ito kasi hindi ko kabisado ang mga police generals. Army kabisado ko. Okay. So, ano pa? Ito, hindi sana ito mangyayari. Okay? Kung ang leadership lang ng Pangulo malakas. Kaya gulo na mga Cavaliers, nagtutulungan yan mga camaraderie, brotherhood. Yan ang ano ng Cavaliers. Kung ang leadership sa lang sana ng Pangulo kasing lakas panahon ni PRRD. Panahon ni PRRD, kung ano yung policy niya, everybody follows. Walang pwedeng kukontra kay PRRD nun. Yung mga sumusubok na kumukontra, tanggal kagad sa pwesto, hindi siya magtatagal. Example, si VP Lenny nung bago sila nanalo, pinigyan pa rin ng posisyon, cabinet position, yung Housing Development Department. Kaya lang nung konting salita lang ni sino to, Lenny, na parang sumasalungat siya sa war on drugs ni PRRD, wala, sisanti kaagad si Lenny. Then marami pang iba. Yun po yung tatak ni Digong. Very strong leader siya, walang pag-alinlangan yung kanyang mga policy. Dapat sumunod ka. Ganun yun. Ngayon, ang Pangulo, ilang beses niya nang sinabi na hindi makikipag-cooperate ang kanyang administrasyon sa ICC. Para na siyang sirang plaka paulit-ulit. Kaya lang, bakit? Ito mataas ang posisyon itong PMAR na ito, upper classman ni Senator Bato na nagtatampo siya, naginanakit. Nagsalita na ang Pangulo na walang jurisdiction ang ICC, bakit itong opisyal na ito na mataas ang tungkulin sa administrasyon, palihim pa siyang nagko-convince ng mga police officers na magtestigo kay PRRD at kay Senator Bato at iba pang nasasangkot. Anong ibig sabihin yan? Itong appointee na ito na PMAR, mataas ang posisyon, ibig sabihin, hindi niya sinusunod si PBBM. Kaya kung malakas lang ang leadership ng Pangulo ngayon, never nagagawin ito ng itong reklamo ni Senator Bato, hindi sana mangyari. Kaya sabi ni Senator Bato, sabi niya, I believe on the President. Alam ko, sabi niya, ang mga Marcoses, pinapangalagaan nila ang kanilang mga kaibigan. So, Senator Bato considers Marcoses na kaibigan. Kaya lang, sabi ni Bato, ang wala akong tiwala, yung mga nakapalibot sa presidente. Isa na itong police general na ito na nangungumbinsi. May ano pa daw may bagman. Sumasama palagi sa police general na ito, bagman, na pag yung kakausaping police officer, i-bribe nila, mag-testify ka lang. Ito, name your price, 1 million, 2 million, 5 million, ganun yung trabaho, may bagman, sabi ni Senator Bato. So grabe mayroong mga puwersa palibot sa presidente na gumagalaw ng taliwas sa pronouncement ng presidente. Gusto nila talagang sisantin gusto nilang litisin itong mga Duterte sa ICC. So ang tanong, sino yung sinusunod ng retired police general na ito? Hindi ko na lang sasabihin, basta may sinusunod siyang iba na hindi niya sinusunod ang mga pronouncement ng presidente. Kaya ito ang masakit, darating ang panahon
paglabas na ng warrant of arrest ng ICC, diyan na magkakaalaman ang leadership ng Pangulo. Sana, kahit paminsan-minsan lang, i-exercise ng Pangulo yung kanyang pagiging presidente. Na sinabi niyang walang jurisdiction ng ICC, wala. Kasi kahit 1,000 pang warrant of arrest na issue ng ICC, pag sabihin ng presidente ngayon na wala kayong pakialam sa amin, you are not welcome, we will not cooperate, wala pong mangyayari masama kay PRRD, kay Senator Bato at iba pang inirereklamo sa ICC. Sana nga magkaroon ng ganun. Kailang pag mahina talaga ang leader, delikado ang mangyayari pag nandyan na ang ICC warrant of arrest at biglang babaliktad ang administrasyong ito at uutusan nga ng PNP na aarestuhin ang dati nilang presidente, na ang presidenteng ito ay ang laking naitulong sa mga kapulisan, kasundaluhan. He is the only president na dumoble ng sweldo ng pulis at sundalo, tapos aarestuhin siya ngayon ng mga pulis. Yun na, delikado na ang kalagayan pag nangyari ito.